ang Team Falcons. Chip yung isa sa mga heroes na talagang umangat nung time na yon. Pero again, may kasama silang Kimi. Ano magiging final pick? Kukuha na ba sila ng Arlot? Or kukuha ba sila dito ng Lapu-Lapu? Kailangan nila dito ng ng pangsagot sa sorpresa. Sa totoo lang para sa Falcons kasi for TNC right now, parang hirap yan dalawang yan sa chip na meron ang Team Falcons. Yeah. Bane, pwede pa rin naman. Ayan na. Okay, kung gusto nila na hindi sila magulat ng portal, pwede sila kumuha ng Bane. Oo nga, no? Yung Deadly Catch ay napakaganda kapag ginamit mo yung shortcut. Oo, tsaka dami pang disrupt yan. Imagine mo, hindi mo na kailangan gumamit ng tectonic charge. Kahit yung normal hits lang niya na may passive, di ba, pwede na yun na gumana. Ngayon, second phase ng bans. Corty, ano ba ang mga pwede natin makita rito? Pwedeng atakihin actually ng TNC dito, heroes ni Flap. Or pwede rin naman kay Marco, open pa yung Moscow as well as the Granger. Yun yung mga favorite gamitin ni Marco. For Falcons naman, kailangan nila dito actually yung tanggalan ng heroes naman si Trimar, knowing na sobrang lalaan ng ginawa ni Trimar kanina. Alam mo may nakikita ako. May Lancelot kasi sa Falcons. Hindi kaya eto na yung time para lumabas yung Obsidia. Pwede. Kay Benny, no? Kay Benny. Kasi, again, pang-counter yun sa mga assassin. So, hindi ka takot na pasukin dito ni kahit TC if ever, no? Yeah. At ang maganda ron, yung chip, kahit flageran niyo yung Obsidian, may Phantom Shadow Mill kasi. Yung mabilis na takbo. Yung mabilis, oo. Yeah. For TNC, ganda nung CC ban. I think this threatens the glue mula kay Trimar. Yung glue tsaka lapo na option. Oh, ayan. Tinanggal din ang Harriet. Ano pa ba pwedeng alisin? Kung gusto nila dito mag-glue, ano bang XP laner ang pwedeng alisin dito ng TNC? At wala na. Masyado nang obvious. Obvious na, no? Kapag nagtanggal pa sila ng ibang explainer. Siguro ang next na nasa isipan mo ay yung Moscow ni Super Marco. Force him to play the likes of the Granger, maybe even Bruno. Or Bruno. Bruno, pwede pa. Iritel, medyo mahirap na rin kasi ipasok yung Iritel dito. Lalo na, meron din namang Hayabusa sa kabila. Tsaka may Grok, men. May Grok din. Nakakailang mag-Iritel pag may Grok. Ano yan yung pag sumilip, tapos sinubukan mong banatan, parang wala kang damage. Oo. At least yung Granger may combo yan Yun nga. Tsaka mailap din talaga kalaban. Itong Granger. Ngayon, kung titignan natin sa player hero stat, para dito kay Jack Mamba, 7 beses niya nang ginamit ito and may 57% na win rate. Come on, Dexter. Ayun, Claude. Wow. Interesting. Basa nila dito, okay? Obsidia. Ayaw. Hindi, may chance pa. May isa pa. Kaso may Hayabusa Di pwede sa Falcons Oo, mahirap sa Falcons to. Hayabusa Grok. Papipiliin nila, ano bang pwede? Actually, naisip ko nga, baka nga may Brody pa na... may mundo na baka mag-Brody sila dito. Kasi may Arlot Yun lang yung problema ng Team Falcons. Honestly, yung mga magagandang marksman, sila mismo nagtanggal. Yung Harriet tsaka Claude. So, I think you go back to the Granger. If that's the case. Kasi kailangan mo ng hero na may dash. And yung medyo, hindi naman mobile, pero kaya lumaban kahit tumatakbo. So, dalawa sila na Kimi na gano'n actually. Well, yung Iritel, kaso medyo nakakailang din mag-Iritel dito. Mahirap. Lapu-Lapu. Ano kaya magiging hero nila? Granger. Granger, bumalik sila dun sa... Obsidia! Ayun na. Obsidia! Pag ito nag-Bruno, mainis ako. Di pwede na talaga kung iisipin mo di ba? Ano lang, dapat kakaiba. Obsidia, Bane. Maganda yun maganda yung matchup nila sa totoo lang against Falcons. Ito kahit may lapu-lapu, main sitar. Baka Benny yan. Oo nga pala, isa sa mga unang naglabas ng Misitar Gold Lane. Gusto mo, Yuzong. Alice, oo, pwede rin. May bala, kaya sinasabi niyo. Pwede ba, Victor? Ayan yung mga ng mga normal na marksman. Ayaw, normal. Ayun, sabi niya, Coach, pag mini ko ba to, anong kakalagay ito? Okay. Nathan. Eto, gusto ko to. Sa lahat ng marksman, yan ang final boss. Oo nga pala, napakahirap din kalaban yan. Remember, huling nakita natin itong Nathan sa kamay ni Oheb. At naipanalo nila yung laro na yon against Team Falcons din. So, now, para dito sa TNC, ito ba ang huling alas? Ito ba ang exclamation point na kanilang inaabangan
Ladies and gentlemen, matutugtungan na ang labanan sa Himpapawid. Team Falcons and TNC. Kung titingnan natin dito sa index na to, midnight, parang medyo school. Medyo lamang ng bahagya ang Team Falcons kasi sila may control ng early game. Even though kapag direct na may heroes sa TNC, kaya naman nila pumalag. Kuta Hayabusa, Arnold, Jushin. Ang problema kasi yung finisher ay hindi ganun ka-reliable ka compared sa Team Falcons. Lalo kapag pumasok tayo sa 5-minute mark, kapag lumabas na yung Skypiercer nung Granger, mas may talaga aggressive tendencies yung kanilang lineup. So I forgot to talk about yung Welcome early game to prowess Mobile ng Legends. TNC. I believe malakas pa rin naman. Ang kaso nga lang si Benny feeling ko ngayon parang magiging Moskov talaga sa literal na lanes lang muna. Then hindi masyadong makikita si Benny sa mga objectives. Amin niya naman yung laro ng Nathan ever since. Yung first 8 minutes, wala akong pake sa ibang tao sa mapa. Ang pake ko lang is makakuha ng farm. Grabe naman to, men! Ibang klase. Next level, MLBB! Next level, kaya lang sarado kasi. Sarado, Ogen. Ipo-force ata nila na magamit kagad ng maagay flicker. Ayun na nga. Early flicker, ladies and gentlemen. Medyo napasama. Oh. Kasi ini-expect na ng Team Falcons, magwawal yan. Oo. Puntaan na natin sa likod para mauna tayo. Yun nga lang na-force ng battle spell. So kahit sumabay sila sa levels ng TNC, unfortunately, Ogwin had to spend this flicker. Ganda nito. Wait lang. Sapakan. Dreamer and Flap easy. Pero going back, dun sa nakita nating graphics. So, mamaya na ka. Sige na, mamaya na ako mag-explain kasi may bakbakan na naman. Puro laban Oh, yan na, going back. Early game pa lang, puro laban. Going back. 2 beses na ginamit ni Kyle TC itong Lancelot, pero hindi pa nakakakuha ng panalo. Parang may mga ibang, may pwedeng basagin ni Kyle TC yung mga statistika na ito. Pero kung titignan natin, Jackno and Zaida, magkaharap na naman. May natin si Kyle. Papasok si Zaida. Op! Napaugi shadow kill at inabutan pa rin. May nakakabit pa palang shadow. Pero tatry ni Kyle TZ bumawi dito. Kaso buhay! lang, mapipigilan siya ni Chaklu. And Lancy will secure that kill 2-0 agad. Magandang pasimula para sa Phoenix Army. Kinulang sa dash, men. Kinapos ng puncture. Ang Si Kyle hirap. TZ, piso na lang. May naiwan pa para kay Zaida. Ay, yun lang, no? Sayang yung pagkakataon na yun. Pero ang mahirap dito, nalatagan kagad, nabigyan kagad ng isa dito si Kyle. Habang unang pagong nakapwesto na rin dito ang buong kupunan ng CNC. Actually, si Benny, patawagin nilang naman siya dyan. Ayan, papunta na siya sa may bandang gitna. Susunod na rin si Dreamheart. Sisilip dun sa likuran, same with Flap TZ. Napilitan siya gumamit ng previous fighter, pero si Benny Cutie, present na agad at si Few ang kanyang nakita dito. Lancy will get that kill at yung turtle, mapapasakay pa ng Phoenix Army. Lalaban mo rin sila dito. Tech charge mula kay Chaknu. Mananakap yung isa, dalawa, pero isa lang ang makukuha pa nila. So maagang control talaga ang nakikita natin mula sa Phoenix. Pre-second death na ni Kyle TZ. Ang hirap na ito. Na-timingan yung puncture, men. Pagka-puncture niya, tinamaan siya ng tectonic charge. So automatic cancel, wala siya nakuhang refresh. And Benny Cutie, tulad ng binanggit ni Corte kanina, imagine mo yung Nathan, men, 10 minutes yan, gusto niya mag-farm. Pero sabi ni Benny Cutie, hindi. Sayang ang expanding rivers. Tama siya. Sasama ako eh. Ito yung mga tropa mo na na gusto lagi kasama sa mga ganaps eh. Oo, ang malapit nun kahit 500 damage lang. Yung extra 500 damage, baka ito yung kailangan nila para mapatay nila yung mga target. Kasi tulad ng binabanggit natin kanina, may problem sila in terms of finishing their targets off. So yung extra 500 damage yun, malaking bagay yun kasi it adds up. Oo, yun nga eh. Tsaka nakikita natin ngayon lalo sa magandang early game na meron ng TNC. Medyo maglulubay si Kyle. Alam natin na hindi muna to sasama dun sa mga teamfight na lulutuin ng Team Falcons. By the way, napaflicker din si Ogwen dun sa kaninang naging tagpo. So si Chakno, eto na. Ini-scout na. May scouting report na dito si Chak Mamba. Hinahanap na kung saan nagtatago ito si Kyle. Ang dami rin kasing prerequisite para dito sa Falcons eh. Kailangan makahanap ng spasya si Ogwen, makita siya ng target, tapos free hit pa si Kyle as well as si Few. Meanwhile for TNC, literal na straightforward eh. Pag nag-set up si Chakno, nakababad lang si Lancy, nakababad lang si Benny. And same for Dreamer, laging target lang yung likuran. Ayan na, bakbakan. Si Flap DC at si Dreamheart. Pero hindi niya alam. Si Ogen ay nag-aabang din. andun si Makakalahati Zaida. boy. Pero dito na TNC. Pwede naman pala, laban kung laban at hindi sila mai-stun
nung portal na gagamitin dito ni Ogwen. At si Chakno nandun sa gilid Si Chakno na naka-invisible conceal pero makikita na rin naman. So labanan pa sa turtle ang pwede nating makita ngayon. Ang layo, libreng pagong ang mapupunta sa Phoenix Army. At hindi na rin magko-contest dito si Kyle. Again, minumulto na siya nung dalawang deck na nakuha niya pero papasok sila dun sa itaas Delikado yata si Flap TC dito. Buti na lang meron siyang antay. CC final slash connecting para kay Flap 3 versus 1. And that is gonna be enough para sa TNC makuha ang buhay ni Kuya Flap sa itaas. Si Open naman dito, hinaharapan si Chakno pero wala pa siyang ultimate. Wala, yun. Tinan mo, nakikipagdindigal na si Owen. Again, nagamit na naman yung flicker para dito kay Owen. Wala pa tayo nakikitang magagandang pag pinaggagamitan ng flicker na ito, kundi lagi lang na-force ang TNC. By the way, medyo immortal na si Chakno. May blade armor na yung Grok. So medyo mahirap ng labanan to for Team Falcons. Kahit si Few masasaktan kung babanatan niya yung Grok. And even yung mga pokes na pwede manggaling mula kay Kyle, kay Super Marco, heavily reduced na yung kanilang damage. Oo, ang hirap na ito. Pero again, kailangan mo nang kalmahan ng Team Falcons. Chine-check na rin ni Chaka kung saan ang mga potential na pwede pagdaguan. Si Kyle TZ, kukunin na niya yung top na lane at ibibigay na muna doon ni Flap TZ. So kailangan kasing humabol ni Kyle. Walang nararamdaman na threat ng TNC against dito sa jungler from Falcons. Tsaka ang hirap ng buhay ni Kyle ngayon, parang kahit sino mula sa TNC, wala siyang maaabot ng madali lang. 'Di ba? Sabi mo nandyan si Lancy, nandyan si Benny, pero parehas yan, meron silang kits, meron silang skill na makakalayo at makakaiwas lang sa isang Lancelot. Yeah, gets ko yung sinasabi mo. As a Lancelot player, medyo mahirap nga na mahulihin yung mga heroes ng TNC. Kasi daming pambigla. Yung bigla ang Crimson Beacon, yung bigla kang ma-Vengeance Final Slash, yung entropy ni Nathan. So ang daming ways for TNC to actually dodge the punctures mula dito kay Galdizi. One charge! Tech charge mula kay Chakno pero makakalayo at mabubuhay pa rin naman si Few. Napilitan lang siya gumamit doon ng kanyang flicker. Nandito pa yung portal at mukhang magsasama-sama na ang team of Falcon. There goes the stun coming in from Flap. Unfortunately, sila yata yung magiging delikado pa dito. Mukhang mababaliktad pa ng TNC Pro Team ang sitwasyon. May final touch pang kukonekta kay Ogwen. Free hit si Super Marco pero hindi enough yung damage output niya ngayon. Si Kyle TC gustong tumahi. Ang kaso nga lang, delikado pa rin sila kasi kompleto pa rin ang 5 miyembro dito ng TNC Pro Team. There goes the Ugi Shadow Kill. Aabutan pa ni Saida. And that is gonna be a clean wipeout na masesecure ng Phoenix Army. Nagsimula yan sa gusto lang testingin ni Chakno kung gumagana pa yung tectonic charge niya. But Lancy with the Crimson Beacon, yung lantern niya na iangat niya si Flap TZ and Trimar with the final slash. That combo from TNC allowed them to actually restart the team fight and medyo alarming to for Team Falcons. Ito yung mga moment na kapag ganito yung itsura ng Nathan, pa-deathball na yan. Oo nga, ang hirap na ito. Nakatatlong kills na. Kasama palagi halos sa mga nagiging aksyon. At si Zaida, by the way, 4-0-4 na ang KDA. Ang hirap pigilan kung ikaw ay poder dito sa Team Falcons. Lalo na, tinan mo si Kyle DC, pre, binabody-body system na. Tectonic charge na iwasan. Pero nakagamit na rin ng mga kits dito si Kyle. Tsaka hindi pointless yun kasi yung attention ng Lancelot, imbis na siya yung nape-pressure, siya yung nape-pressure. Yung mga dash niya ginagamit niya pang dodge and it allows the other members of TNC to just continue farming. Wala, naku, kukunin din yung orange buff. Si Dreamer ay pamasid-masid din. Sino kanya gusto ng final slash? Kagamitan! Nakita pa si Kapitan Few dun sa likuran. May Lancelot din sila! Ginawang sa bagay, Arlot, lot din. So, Uy, si Owen. Si Owen sa likuran, ha? Nag-flicker pero may entropy si Benny Cutie at hindi magiging successful ang Falcon sa pag-try nilang pumick off ng isa at sabay transition ng Phoenix Army yung getting the turret onto the mid. Pero sa taas ay may tumatrabaho rin. Tumatrabaho lang Super Makmak. Final slash sa gitna. Hindi ko konekta but the pressure is continuously giving dito mula sa TNC. Pero mukhang disiplina muna sila ngayon. Alam mo, sa totoo lang, medyo walang pake yung TNC kasi Granger rin nagpupush eh. Hindi naman yan Kari, hindi naman yan Moscow, hindi rin yan Bruno. Ngayon, ang problema ng Team Falcons, kapag binuksan nila yung scoreboard nila, naka-holy crystal na yung Nathan ni Benny Cutie. Aray ko po, no? May concentrated energy din. Sustained power and damage is real para dito kay Benny.
Hindi lang yun, pwede pa siya mambagyo kasi napakabilis din ng damage nito sa Torre. Yeah. Sakit sa ulo nito para sa Team Falcons. Pwede na talaga nilang i-maximize itong expanding river. 15 seconds para doon sa unang Lord. Tama, unang Lord ng laban. Medyo nalito na ang unang Lord ng laban. Papasok na ata si Zaida pero bubugawin lang ang mga miyembro dito ng Falcons. Unti-unti na namang lumalaki dito yung yung lead ng TNC, and same with game number 1. Tinatry naman ni Ogwen humanap ng paraan dito para makabawi sila, para makahabol sila. Pero doon papasok yung sinasabi natin because of the mobilities na meron nga yung lineup ng TNC. Ang hirap talaga humuli. Nakita siya doon ni Dreamer. Siya na mismo yung nagdesisyon na ay hindi ito yung tamang target. Oo, galing na ginawa ni Dreamer doon. Chinek yung bush para maging malaya yung Lord na ito na mapupunta sa TNC Pro Team. Pero lalaban natin sila! May shortcut na ginamit dito pero hindi naaabot pa ang Falcons kasi nakuha na ng TNC yung Lord at hahabulin ni Chakno. Dito si Ogwen, nasaraduhan pa nga at mukhang aabutan si Ogwen ng Phoenix Army. Oy! May mga kasama pang tipi dito at hindi pa nila napatay. Mukhang mabubuhay pa yata dun si Ogwen. Bibili pa ng onting segundo. Tatry pa rin niyang mabuhay at babalik yung buhay niya because of the passive. Pero mukhang aabutan pa rin siya dito ni Trimar. Oh my goodness, no way. Oh no, ginawang merry-go-round yung Land of Dawn, pre. Okay, Buhay pa rin, tatry na mag-recall. Buhay pa siya dito, ha? Pero si Trimar, pipigilan siya. Okay, pwede ata dito. And trophy na gamit. At yung final slash. Ay, buhay pa rin! Not for long. Napatay siya doon. Pero ang laki ng oras na nakain doon, ha? Pero may Lord ng kasama dito ang TNC. Wala si Ogwen. So kulang ang Falcon ng isang miyembro. Side na papasok na Ugi Shadow Kill. Nakita si Few. Pinagkatiya naman ng tatlong miyembro yung damage output nun. Kakatok lang yung Lord dyan sa gitna. Pero ganda pa rin ang defense ang ginawa dito ng Falcon. Not easy getting low. Ang sakit na ngayon ng bagyong Benny. At meron pang mga minions dun sa gitna. Okay, nagtatry si Kyle DC na hatakin yung mga minions. Pero decidido na ang TNC. May mga minions sila nakasama sa gitna. Pero sabi na, sige, turn muna tayo sa itaas. Okay na yung frontline. Pero ang tanong, kakayanin niya ba yung damage? Aray ko, boto lang kagad si Open! Entropy in, sabay burst down kung sino man yung nasa harapan. Pero walang minions ngayon ang TNC at pumupuso pa ang Falcons. Kaya pang kumapit. Pero eto na yung pulutong ng mga minions. Flap TCA buhay pa rin. 5v5 ang magiging tagpo. Naku, Sinaraduhan pa para sumaba yung wave dun sa baba. May flicker? Hindi, walang flicker si Wala. Trimar. Pati si Chakno wala. Focus muna ang TNC. Sa pagkuha ng Torre dun sa baba, si Kyle TC napigilan yung mga dash ng isang Lancelot ni Kyle. May mga minions pang parating. Pwede na mag-tower lock. Focus na sa goal si Benny Cutie sa ngayon. Pero mapipigilan pa rin. Mapipigilan at buhay pa rin ang Falcons. Pero pa sila, andun yung Tectonic Charge. Lalaban ng uli! Hindi pala mapipigilan. Nag-pause lang ng onte. Pero hindi na mapipigilan ang lakas ng Phoenix Army. Sa muling pagtatakbo, mas mataas pa rin ang lipad ng TNC Pro Team.